gusto mo na maghanap ng partner? You waited? Kasi ang una ko talagang priority nung si God talaga. So, nag-walk ako noon with God, kung ano yung will niya na mangyari sa buhay ko, hindi yung will ko. Iba kasi yung gusto ni God eh. Iba yung gusto natin eh. So, nagkakaroon ng problema kapag yung gusto natin, pinipilit natin eh. So that time, ikaw hinubog ka ni Christ, yung 2 years na yon. Si Miss Izzy naman, kailan mo nakilala si Lord? Diba, sikat na sikat ang inyong group? Yes, yun. Nakilala ko naman si Lord nung, kasi meron akong relationship before, and then iniwan ako. Tapos, after nun, parang dinate ako nung manager namin na si Joy Cancio. Nag-date kami sa Robinson's Galleria, tapos may pinamit siya sa akin na isang babae. Tapos, ayun, pinakilala niya sa akin si God. As in, feeling ko kasi noon dati na wala na kwenta yung buhay ko kasi wala na yung relationship ko. So, dun ko nalaman na meron pa palang hope for me. Na, ano ba yan? Ano ba yung pinag-iisip ko na feeling ko, ayoko nang mabuhay, ayoko nang ganyan. Pero nung nakilala ko si Lord, yun talagang pinaka-naisip ko na may pag-asa pa pala yung buhay ko. So, doon ko nakilala si God. That moment agad, nung nag-meet kayo sa galleria? Yung booklet na dala-dala niya, ini-explain niya sa akin, puno-puno rin ng luha ko, as in parang lumabas lahat ng sama ng loob ko. At gumaan talaga yung pakiramdam ko. And for sure, siguro yung ibang mga nandito, nakasama natin ngayon, may ganun din na experience. Akala nila dead end na, akala nila wala ng pag-asa, hindi nasasaya ang buhay, pero kinatagpo ka ng Panginoon. So, napakaganda. And dun sa time na nag-meet ulit kayo, pareho na kayong Christian noon. Paano naman nagsimula yung love story ninyo? Actually, nung nag-grant yung annulment ko, pero bago nun, as in talagang sinig ko talaga si God na gusto ko, Lord, pinag-pray ko talaga na, Lord, gusto ko mabuo yung family ko. Ayoko nang ako lang isa, ayoko nang gano'n. So, pinag-pray ko siya hanggang sa bumabalik yung ex ko sa akin. Tapos, parang sinasabi ko, Lord, ito na, mabubuo na yung family ko. Pero every time na nagde-devotion ako, sinasabi sa akin ni God na, no, hindi yan, I have better for you. Ganyan. So, nalilito ako kasi parang ito na yung gusto ko, ito na yung ano eh. Pero nung kinausap ako nung ex ko, sabi niya, ito talaga yung sinabi niya sa akin na parang nawalan talaga ako ng gana. Sabi niya, buntisin na kita ngayon. Magsama na tayo, doon tayo sa probinsya, ganyan. Tapos umalis ka na dyan sa Victory na yan. Alisin mo na, putulin mo na yung relationship, ganyan. So parang hindi yata ito yung Pinapangarap mo. Oo. Parang nawalan ako ng gana. So, merong sinasabi si God na hindi naman talaga yan eh. Pero ako, pinipilit ko kasi na ito yung gusto ko, bubuo na yung family ko eh. Bumabalik na eh. Pero hindi nga yan eh. So, sinunod ko si God. Nilat go ko yun. Inalis ko yun sa buhay ko. So, nag-pray pa rin ako. Tinuloy ko yung annulment ko, ganyan. Tapos, nag-pray ako, Lord, kapag may nakikita ako ng magka-relationship, sinasabi ko, Lord, gusto ko ng ganyan. Tapos, pinanghawakan ko talaga yung Psalm 37 verse 4 na if you delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. So, sabi ko, Lord, sabi mo to, promise mo to sa akin. So, gusto kong mabuo yung family ko. Hanggang sa nag-grant yung annulment ko. Tapos, pinag-pray ko siya na after nung mga pinag-pray ko siya, Lord, gusto ko siya maging asawa. Pero dumating din ang time na, Lord, ayoko na. Gumano na rin ako na kung sino na lang yung will mo para sa akin, dun na ako. Ayoko nang ipilit kung ano yung gusto ko. So, nag-grant yung annulment ko, tapos binalita ko agad sa leader ko sa church na nagka-counsel sa akin. Na nung time na yun, pinagdadrive niya yung leader ko. Pinagdadrive niya. So, binalita ngayon nung wala akong balak na sabihin talaga sa kanya na grado na yan. Wala talaga, as in wala. Kasi
Nilet That go. time, wala talaga kayong relationship. Wala na. Almost 2 years na, hindi na kami, wala na talaga. So yun, pinagdadrive niya yung leader ko, tapos binalita sa kanya ngayon. So, nalaman niya. Ano naging reaction ni Alvin? Siyempre dahil gustong-gusto ko talagang, alam mo yun, magkaroon na ng girlfriend, pinagpipray ko kay Lord. So talagang medyo gulat ako noon kung di ako nagkakamali. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, alam mo yun. Kasi bago mangyari yun, merong prayer and fasting sa church namin. So nakalagay doon na gusto ko na mag-asawa, pinagpipray ko yun. At leading kung sino po siya. Nagpapalit ako kay Lord or parang mingi ako ng sign kay Lord kung sino siya. And meron nga nakalagay dun IZ, pero word for IZ. Meaning ng word for IZ, yung word ni God. Kumbaga yung sabihin niya sa akin kung si IZ ba talaga. Open ka kahit na hindi approve kay God kung si IZ, okay? Nabanggit ko rin kay God dyan na kung hindi na rin siya. Kasi ang tagal na rin ako nag-aantay eh. So kahit sino na lang. And hindi, kahit sino na lang. Yung ibibigay nila, Oo, ng will ni God. kung sino siya. Kumakanta na nga ako nun ng tuloy pa rin ang awit ng buhay. Magbago, magbago man ang hugis ng puso mo. Siya na yung kinakanta ko kahit hindi kami, alam mo yun. Oo. So, ang nangyari, yun nga, nabalita sa akin. So, in-acknowledge ko, ito na yun. Kaya anong nangyari, kinausap ko muna yung kaibigan ko, taga-church. Then, in-encourage siya ako. Tapos, hindi ko muna siya tinawagan. January 25 po yun eh. January 25 gabi, nung gabi noon, nag-pray muna ako. Pag-gising ko, January 26, nagbasa muna ako ng Bible. Then, nag-pray muna ako, nag-iiyak ako kay God. Pagkatapos nun, tinawagan ko na siya. Kasi dati, nung wala akong relationship, walang ganun-ganun eh. Walang pray, walang basa ng Bible. In short, wala si God sa picture. Ngayon, meron ng God. Pagkatapos nun, tinawagan ko siya, pwede ba maligaw? Tapos sinamahan ko siya. May pictorial ako nun sa 700 Club. Yun, tapos, yun. Tinawagan niya ako, sabi niya pwede manligaw. Tapos ako naman, habang kausap ko siya, nagpipray din ako sa isip ko. Sabi ko, Lord, naniligaw na siya sa akin. Ganyan. Tapos ano gagawin ko? Sabi ko, oo, sige, manligaw ka sa akin. Gumano na ako. Tapos yun, sinamahan niya ako, nag-pictorial ako sa 700 Club. Tapos, yun, hanggang sa dumating yung February 16. February 16, nagtanong na siya, sabi niya sa akin, pwede na ba tayo maging exclusive? Sabi niya sa akin. Tapos, parang feeling ko, wala pang sinasabi sa akin si Lord na sagutin ko na siya. So, although sa sarili ko, gusto ko na siyang sagutin. gusto ko na talaga siyang sagutin. So, magkausap kami, magkaharap kami. Sabi, pwede na ba tayo maging exclusive? Tapos, sabi ko sa kanya, nagpipray ako nun sa isip ko habang kakausap ko siya. Sabi ko, pwedeng pag-pray ko muna. So, hindi ko siya sinagot ng araw na yun. So, February 18, yun. Nag-seek muna ako sa mga leader ko, kumausap muna ako ng wala, ano ba, sasagutin ko na ba to? Ganyan. Kasi meron din akong fear na ayoko nang mangyari yung before. Gusto ko yung gusto na talaga